Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 23, Lunes. At mula po dito sa shrine ng Padre Pio dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango mula sa Aklat ng Kawikaan, chapter 3, verses 27 to 34. Aking anak, ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ang kanyang kailangan, huwag nang sasabihing, bumalik ka at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan. Sa iyo'y umaasa, nagtitiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan. Kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan, huwag kang mangingimbulo sa taong marahas, ni lalakad man sa masama niyang landas. Pagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga balakyot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ng Panginoon di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang kapisahan po ng isa sa mga santo na kinikilala natin, si Padre Pio. Padre Pio ng Pietrelcina, kung saan ay nagpamalas ng isang mabuting halimbawa, no? Lalo na para sa aming mga kaparian, yung kanya pong kabanalan, yung kanyang pagsunod ng may kababaang loob, no? Pamumuhay ng simple, kung kaya't siya po ay pinagkalooban ng biyaya ng Panginoon na magkaroon po ng kakayahan na makapagpagaling dulot po ng mga sugat na ni Kristo na isa sa kanya pong natanggap mula sa Diyos, yung kanyang tinatawag natin mga stigmata. Pero dito po talaga nakapagdulot ng maraming kagalingan, ganun din po ay nagbigay ng pag-asa para sa mga tao na nawawalan na ng pag-asa. Nakaranas ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap ni Padre Pio sa mga nais na magpa-counsel, nais na mangumpisal. Tunay nga po na dapat na pamarisan, hindi lang bilang pari, kundi bilang isang tao na magkaroon ng kabutihan loob, yung pananatiling mabuti sa kanyang kapwa. Gaya ng narinig po natin mula sa Aklat ng Kawikaan, na pinapaalala sa atin na kung mayroon tayong pagkakataon na tumulong, ay gawin natin ito at huwag nang ipagpapaliban. Bagamat sa panahon natin ngayon nakakatukso, na tumulong, nakakapanghina o nakakadalawang isip na maging mabuti dahil napakaraming tao po ang mas pinipiling gumawa ng masama, magnakaw, manloko ng kapwa, at talagang tayo po parang naiisip din natin na bakit pa tayo gagawa ng mabuti, ang daming gumagawa ng masama. Tandaan po natin yung paalala sa atin na hindi naman po nakakaligtas sa Panginoon ang ating mga ginagawa. Masama man o mabuti, nakikita ito ng Panginoon. Pero sana mas piliin natin po ang gumawa ng mabuti, ang maging mabuti sa ating kapwa, dahil ito ang mas kalugod-lugod sa Diyos. Kahit na minsan tayo po ay inaabuso na, tayo ay pinagsasamantalahan na, huwag tayong matukso na gumaya at gumawa ng masama tulad ng ibang tao. Sikapin natin, tayo po sa pamamagitan ng ating mga dasal, mapapalakas tayo ng Diyos sa ating pananampalataya sa Kanya. At sa tulong nawa ni Padre Pio ay magsilbi din tayong mabuting halimbawa, tagahatid ng mabuting balita na mas maipakilala natin ang kabutihan ng Diyos at hindi ang ating mga sariling mga hangarin o sariling kabutihan. Lahat ay galing sa Diyos. Kaya muli po, isang maligayang kapisahan ni Padre Pio.